Narito na ang mga pinakabalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Huwebes. Traffic enforcer patay matapos atakihin ng alta presyon habang nagmamando ng trapiko sa Dagupan City. Ilang lugar sa Barangay Buenlag, Calasiao, Pangasinan nakararanas pa rin ng pagbaha. VP Sara Duterte may panawagan para sa mga botante sa 2025 midterm elections. At Malacandyland na Christmas Village kung saan tanaw ang Sierra Madre Mountains, saan kaya matatagpuan? Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Mga kapuso, umpisa natin ang balitaan hinggil sa problema sa baha. Bahagi ng Sitio Lasip sa Barangay Buenlag, Calasiao, Pangasinan, nakararanas pa rin ng pagbaha. Ilang residente nangangamba sa kanilang kalusugan. Nakatutok, Jeric Pasilyao. Hanggang ngayon, patuloy pa ring nararanasan ang isolated na pagbaha sa ilang bahagi ng Sitio Lasip sa Barangay Buenlag, Calasiao, Pangasinan. Dulot ito ng mga naipong tubig ulan bunsod ng mga nagdaang bagyo. Kwento ng ilang residente, umabot mula tuhod hanggang bewang daw ang antas ng tubig baha sa kanilang lugar noong kasagsagan ng bagyong Pipito. Mabaho yung tubig dito, sir. Tapos ilang weeks din, mga 2 linggo yata. Dati, sir, hindi nababaha to, sir. Ang 71 anyos namang si Aling Norma nangangamba na raw para sa kalusugan ng kanyang pamilya dahil sa tagal ng paghupa ng tubig baha sa kanilang lugar. Nahirapan po kami, butin naglagay yung anak ko ng tulay dyan. Dito dapat kami dadaanay, kaya hirap na hirap kaming lumabas eh. Magdadalawang linggo na matapos ang epekto ng bagyong Pipito pero nararanasan pa rin ang pagbaha sa bahaging ito ng Sitio Lasip dito sa Calasiao, Pangasinan. Sabi ng ilang mga residente, ngayon lang daw nila naranasan ang ganitong pagbaha dahil walang malabasan ng tubig papunta sa ilog. Sabi ng Barangay Council, nakipag-ugnayan na raw sila sa lokal na pamahalaan para masolusyonan ang problema sa baha sa kanilang lugar. Sa katunayan, nagbigay na umano ng lupang panambak ang LGU para sa mga residenteng nakakaranas pa rin ng pagbaha sa kanilang mga bakuran. Titignan sa Assessor's Office kung pwedeng gumawa ng drainage para sa long-term solution, kung pwede pang gumawa ng drainage sa gilid ng kalsada. Samantala, patuloy din umano ang pag-aaral ng MDRRMO katuwang ang iba pang ahensya ng LGU para matugunan ang isyu ng pagbaha sa bayan lalo na sa mga low-lying area. Kasama si Daryl Peralta, Jeric Pasilyao, 1 North Central Luzon. Senro, inirekomendang putulin na ang takaw disgrasyang puno na nasa gitna ng kalsada sa isang barangay sa Manawag, Pangasinan. Sundan sa report. Inilaman sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon ang kwento kaugnay sa umano'y peligrosong puno sa gitna ng kalsada sa isang barangay sa Manawag, Pangasinan kahapon. Ang takaw disgrasyang puno, inaalmahan ng mga dumadaan na motorista. Nagpaliwanag din kahapon ang barangay chairman na ang kinatatayuan ng puno hindi na raw bahagi ng kalsada. Kaya nagdesisyon siyang huwag na lang putulin ang puno. Ipinakita ng GMA Regional TV News Team ang mga kuhang larawan ng puno sa gitna ng kalsada sa mga opisyal ng Community Environment and Natural Resources Office sa Central Pangasinan. Kailangan putulin kasi mas mahalaga naman yung buhay kaysa yung puno. Siyempre yung purpose naman po kasi nung location niya is road. Hindi naman po siya private land na for production ng kwan. Ayon pa kay Laluan na isang forester, maliit lang din ang espasyong kinatatayuan ng puno kaya kakaunting tubig lang din at nutrients ang mapupunta rito. Idagdag pa ang mainit na temperatura na dulot ng nakapalibot na semento kaya hirap din na makahinga ang mga ugat ng puno. Ang resulta, posibleng mamamatay rin ito. Kailangan po may mag-request na putulin. Either yung official ng barangay or private citizen siguro na malapit dun. Muli naming nakapanayam ang barangay chairman sa pamamagitan ng telepono at ipinaabot ang rekomendasyon ng Senro at sa pagkakataong ito, kumambyo na si Kap. Dapat aksyonan ko talaga yon. Kung kailangan na putulin ko yun, sir, para wala nang madidisgrasya pa. Nakikipag-ugnayan na raw ang barangay chairman sa lokal na pamahalaan para kumuha ng rekomendasyon at makakuha ng tree cutting permit sa DENR. Gustong sabihin
sabihin sa mga motorista na dumadaan, yung curve na yun, alalay na lang ng takbo, aaksyonan ko yan, tatanggalin ko yung puno ng mangga dyan. Kasama si Henry Duminsil, CJ Torida, One North, Central Luzon. Mahigit 2,000 benepisyaryo nabigyan ng gift packs para sa 89th founding anniversary ng Office of the Vice President. May ulat si Jasmine Gabriel Galban. Pinangunahan ni Vice President Sara Duterte ang pamamahagi ng gift pack sa 2,000 beneficiaries sa selebrasyon ng 89th founding anniversary ng Office of the Vice President sa De La Cruz Auditorium sa Lingayen, Pangasinan. Nagmula ang listahan ng mga beneficiary sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. There will be some assistance for those affected by the typhoon. No? Because we experience series of typhoons here in Lingayen. Sa mensahe ng Vice Presidente sa mga beneficiary at maging sa publiko, 3 bagay ang nais niyang bigyang pansin. Ito ang kanyang kampanya sa seguridad, edukasyon at laban kontra korupsyon. Kasabay nito ang panawagan na maging mapanuri ang bawat botante at huwag magpapadala sa pangako ng mga politiko sa nalalapit na 2025 midterm elections. Ang pagbili ng boto, tinatago sa pangalang AKAP, tinatago sa pangalang AIX, tinatago sa pangalang TUPAD. At yun, ginagamit ng mga politiko. Binigyang diin din ng Vice Presidente ang kapangyarihan sa bawat boto ng bawat botante. Kailangan natin pag-isipan kung sino ang mga iboboto natin sa susunod na taon. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, One North, Central Luzon. 60 anyos na traffic enforcer patay matapos na atakihin ng alta presyon habang nagmamando ng trapiko sa Dagupan City. Nakaalerto CJ Torida. Nagmamando ng trapiko ang 60 anyos na poso enforcer na si Renato Salvador sa bahagi ng Barangay Lucaw, Dagupan City nang bigla na lang daw matumba. Pag bumagsak sir, hindi na siya naka-recovery sir. Dinala pa sa ospital ang biktima pero binawian din ng buhay. Nakaburol ngayon sa kanilang bahay sa Barangay Lasip, Calasiao, Pangasinan si Salvador. Bumuhos ang pakikiramay mula sa kanyang mga kasamahan sa poso. Labis ang pagluluksa ng kanyang mga kaanak sa sinapit ng kanilang mahal sa buhay. Si lahi namin po yung high blood talaga. Kaya nabigla na naman ako na ganito na naman nangyari, lalong masakit na namatay siya. Nangyari ang insidente pasado 1:00 ng hapon kahapon. Kasagsagan ng init ng panahon. May mga ilang pag-aaral po no, na kapag ang isang tao ay nakakaramdam po ng matinding init or nabilad po no, sa matinding sikat ng araw, tumataas po yung kanilang blood pressure. Kaya napakahalaga po no, para doon sa ating mga kababayan na may history ng high blood na inumin yung kanilang mga gamot. Payo ng Health Authority sa mga nakararanas ng alta presyon ang healthy diet. Umiwas sa pagkain ng mamantika, matamis at maalat, lalo't mahirap kontrolin ang hypertension. Dapat lagi tayong uminom ng tubig, sumilong tayo hanap tayo ng malililiman po. Kasama si Henry Duminsil, CJ Torida, One North, Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North, Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North, Central Luzon. Halos 50 beneficiaries ng fuel subsidy sa Region 1 nagreklamo sa LTFRB dahil walang pumasok na assistance sa kanilang mga card. Kaugnay niyan may live report si Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, inaalam na ngayon ng LTFRB ang dahilan kung bakit walang laman ang fuel subsidy card ng ilang tsoper sa Region 1. 4 sa miyembro o jeepney operator ng Lingayen Dagupan Transport Cooperative o LDTC ang dumulog sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB matapos na walang pumasok na assistance sa kanilang fuel subsidy card. Lahat ng beneficiary sa kanilang kooperatiba sabay-sabay umanong nakatanggap.
Ganun ma'am, doon na sila magreklamo kung sakali. Importante talaga yun ma'am kasi para sa pamilya yun. Mahalaga para sa bawat miyembro ng transport group na makatanggap ng assistance mula sa gobyerno. Malaking tulong ito, lalo pat patuloy ang paggalaw sa produktong petrolyo. Tuwang-tuwa kami ma'am pagka mayroon na yun kasi dagdag nakakatulong sa kwan yun. Kinumpirma ng LTFRB Region 1 na nakatatanggap sila ng reklamo mula sa mga jeepney driver and operator na walang laman ang kanilang fuel subsidy card. Aabot sa 50 tsuper ang nagreklamo sa kanilang tanggapan. Gate ng LTFRB Region 1 na hindi nila saklawang pumapasok na assistance sa mga tsuper. Sabi namin, wala kaming way out para malaman kung talagang walang laman. Kinukuha namin yung pangalan. That's the best way we could do for them is talagang binibigay namin sa central office and then we follow it up. Sumulat ng LTFRB Region 1 sa central office para maaksyonan ang reklamo ng ilang tsuper. Hinihintay na lang nila ang sagot ng LTFRB central office. Samantala, paalala sa mga PUV driver na hanggang bukas na lang, November 29 ng consolidation. Magtatapos na bukas ang 45-day extension period na ibinigay ng LTFRB para sa consolidation sa ilalim ng Public Transport Modernization Program. Sa tala ng ahensya nitong October, nasa 10,000 mga operator at driver ang inaasahang hahabol sa consolidation sa bansa. Nangako naman ng LTFRB na bibigyan ng one-time fuel subsidy ang mga magpapakonsolidate na PUV. Chris, nakikipag-ugnayan na ngayon ng LTFRB sa financial institution na in charge sa distribution ng fuel subsidy ng mga tsuper. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Tarlac City niyanig ng magnitude 5.7 na lindol kaninang umaga. Narito ang report. Niyanig ng magnitude 5.7 na lindol ang Tarlac City. Nangyari yan mag-aalas 6 kaninang umaga. Ayon sa FIVOX, naitala ang epicenter ng lindol 3 kilometro sa hilagang silangan ng lungsod. Habang nagja-jogging o naglalakad, meron silang naramdaman na pagyanig. Hindi naman daw masyadong ramdam ang lindol sa lungsod ng Tarlac. Hindi po ata naramdaman ng kababayan natin dito. Siguro masyadong malalim yung lindol. Dali lang naman, gumanon lang eh. Mabilis lang yung bagong lindol eh. Walang naitalang pinsala na dulot ng lindol ang Tarlac CDRRMO sa mga kabahayan at establishmento sa lungsod. Subalit patuloy ang paalala ng otoridad na mag-ingat sa posibleng aftershocks. Duck cover and hold. Then after, tingnan po, lumabas po tayo sa ating tahanan. Kung nagkaroon man ng effect doon sa inyong lugar, tingnan po natin kung may nasaktan, meron po bang infrastructure damage sa inyong bahay. Samantala, dahil sa lindol, naramdaman ang intensity 3 sa Bani, Pangasinan, habang intensity 2 at 1 naman sa ilan pang bahagi ng Northern at Central Luzon. Jarek Pasiliao, 1 North Central Luzon. Ilang kumpanya ng bus sa Dagupan City handa na sa inaasahang dagsa ng mga pasahero sa holiday season. Sundan sa report. Biyaheng Mabini, Pangasinan si Jamaica, pumapasok siya sa isang review center sa Dagupan City at lingguhan siyang umuwi sa kanilang bayan. Nasanay na raw siya sa biyaheng umaabot sa mahigit 1 oras. Parang bahay na po namin yung bus. Kasi po pag weekdays po, uwi, tapos balik lang po, ganun po. Kaya parang sanay na po kami mag-commute po. Ayon sa pamunuan ng bus company, handa na sila sa inaasahang dagsa ng mga pasahero pagdating ng holiday season. Posibleng tumaas ng 50 hanggang 60% ang volume ng pasahero pagpasok ng ikatlong linggo ng Disyembre. Kailangan roadworthy yung mga buses natin, fully inspection sa maintenance para safety po na may atid po natin na maayos yung mga mahal nating pasaheros. Nasa 113 ang bumabiyaheng bus unit ng kanilang kumpanya na nakabase sa Dagupan. Ito ang mga bus na biyaheng Baguio, Cagayan, Isabela, Zambales, Caloocan at Pasay. Hindi naman na tayo nagkakaproblema sa short of units kasi meron na rin tayong mga in-apply na special permits sa LTFRB. Idagdag pa ang bagong lunsad na minibus na biyaheng Bulinaw. 14 na bagong minibus ang bumabiyahe na ngayon. Kumpara sa 58 seating capacity sa mga regular bus, nasa 37 lang ang seating capacity ng minibus. Fully air-conditioned, may air suspension at mayroon ding CCTV. Yung bus natin is comfortable talaga, very convenience po ang mga pasaheros. Kasama si Henry Duminzil, CJ Torida, 1 North, Central Luzon.
Mga kapuso, kumpara nitong mga nakalipas na araw, mas maraming lugar ang uulanin dahil sa iba't ibang weather systems. Amihan, shearline at Intertropical Convergence Zone o ITCZ ang magdudulot ng mga pag-uulan. Base sa datos sa Metro Weather, may tsansa ng ulan sa Apayao, Cagayan, Isabela, Quirino, Ifugao, Kalinga at Aurora. Malalakas ang buhos ang ulan sa ilang probinsya, kaya maging handa pa rin sa banta ng baha o landslide. Posible rin ang ulan sa iba pang bahagi ng bansa dahil naman sa localized thunderstorms. Samantala, inilatag na ng Public Order and Safety Office ng Kalasyaw ang ipatutupad na traffic rerouting scheme para sa pagbubukas ng Puto Festival 2024 sa December 9. Ayon sa POSO, inaasahang magiging mabigat ang daloy ng trapiko sa nasabing petsa dahil pansamantalang isasara ang ilang pangunahing kalsada sa bayan. Pinapayuhan ng mga motorista na dumaan sa mga alternate routes, lalo na ang mga papasok at palabas ng Dagupan City. Patuloy naman ang pagsasaayos ng DPWH 1st District Engineering Office, katuwang ang mga LGU ng Aliaga at Saragosa sa Earth Dike sa Barangay Santa Monica, Aliaga, Nueva Ecija na nasira noong nagdaang bagyong Pepito. Sa laki kasi ng volume ng tubig na bumuhos mula sa dike, nalubog sa tubig ang ekta-ektaryang palayan sa mga bayan ng Aliaga, Saragosa sa Nueva Ecija at Lapas naman sa Tarlac. Bukod pa rito ang mga nasirang kabahayan, nakatayo sa ibabang bahagi ng dikeng natamaan ng malakas na agos ng tubig. Kaya nang bahagyang humupa ang tubig sa ilog ay naglagay na ng mga sandbag at mga debris mula sa mga binagbag na kalsada sa natibag na dike bago tambakan ng lupa. Bagamat wala pang pondo para makongkreto na sirang dike ay tulong-tulong na lamang ang DPWH at mga LGU sa manpower at materyales na ginagamit sa pagsasaayos nito. Nagagandahang Belen na gawa ng mga estudyante atraksyon sa isang paaralan sa Kalasyaw, Pangasinan. Silipin sa report. Atraksyon ngayon sa isang paaralan ang mga nagagandahang Belen na likha ng mga estudyante sa Kalasyaw, Pangasinan. Gawa sa indigenous materials ang bawat Belen. Nasubok ang pagkamalikhain at pagkamaparaan ng mga estudyante sa paggawa nito. Gaya ng Belen na ito nagawa ng mga engineering student. May mga life-size nativity mula sa 3 hari hanggang sa Holy Family na gawa lang sa papel. Actually po ma'am, gawa lang po ito sa papel po, and then mano-mano po namin itong kinreate gamit yung mga iba't ibang pintura. And then kasama din po yung mga cotton, which is pinatuyo po namin yan mano-mano po. Halos 1 linggo namang ginawa ng mga maritime student ang kanilang Belen. Ang nativity set, gawa naman sa tarpaulin. Computerized po siya na pina-tarpaulin po namin. Then inano po sa yung styrofoam para support niya po. Mas nagningning naman ang mga Belen pagsapit ng gabi. Mula sa kumukuti-kutitap na mga pailaw, mas ma-appreciate ang ganda ng mga Belen. Tampok din sa eskwelahan ng giant Christmas tree. Nag-effort sila, na hindi lang para lang may maipakita, but they really did a great job in doing their works. Binigyan nila ng time, ng importance. At dahil Christmas is for everyone, binuksan sa publiko ang Belenismo sa eskwelahan. Kasama si Jing Dacanay, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Nabangga ang mga bagong lagay na barrier malapit sa Gilbert Bridge papunta sa Airport Road sa Lawag City. Palabas na ng Gilbert Bridge ang isang SUV nang bigla umanong maidlip ang driver at nagulat na lamang siya nang araruhin ang 5 barriers. Ligtas naman ang driver pero sumabog ang kaliwang gulong ng sasakyan at yupi rin ang kaliwang bahagi ng harapan ng sasakyan. Pauwi na sana ang biktima sa Barangay Nalbo nang mangyari ang aksidente. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon.
Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ipinresenta ng Police Regional Office 2 sa Regional Joint Security Control Meeting ang mahigit sa 4,000 na mga nakumpiska at isinukong baril. Nakatakdang ipasakamay ng Pro 2 sa Regional Civil Security Unit ang nasa 4,400 na iba't ibang uri at kalibre ng baril mula sa pag-iingat ng 5 police provincial offices at kabilang ng isang city police office sa Cagayan Valley Region. Ang mga armas ay nakumpiska, isinuko at hindi na kinuha ng mga may-ari nito mula pa noong taong 2019 hanggang sa kasalukuyan. Ayon sa PNP, bunga ito ng pinaigting na kampanya ng pulisya laban sa loose firearms sa pamamagitan ng kanilang Oplan Katok. Mas paigtingin naman daw ng pulisya ang seguridad sa rehiyon at pakipag-ugnayan sa iba't ibang ahensya ngayong nalalapit na ang eleksyon upang maiwasan ang mga insidente ng karahasan. Malacandiland na Christmas Village sa Pantabangan, Nueva Ecija, patok na pasyalan ngayong holiday season. Tunghayan sa report. Kasing tamis ng Pasko ang hatid na saya ng Agri-Tourism Park na ito sa Kilometer 5 Barangay Villarica, Pantabangan, Nueva Ecija. Sa Candyland Themed Christmas Village na ito, tiyak na di mo mapipigilang mag-selfie sa giant Christmas tree na ito na hitik sa mala-desserts na palamuti. May mga makukulay din na disenyong giant and mini hot air balloons. May kakaiba rin silang paandar gaya ng 5,000 roses na isa sa paboritong atraksyon sa lugar. Di ba sabi nila ang dessert ay panglaban sa stress? Sa kulay ng Candyland theme, babalik kayo sa pagkabata. Tiyak marirelax dahil maaaring mag-picnic at ma-experience ang lamig ng simoy ng hangin mula sa Sierra Madre Mountain. Ang ganda-ganda. Sabi ko nga, magaling yung nag-design. Kasi lalo na yung nandun ka sa may lake, parang kang nasa cloud. May 100 pesos na entrance fee para sa mga nais mamasyal sa lugar na bukas tuwing Lunes hanggang Biyernes mula alas 8 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi. Nagliwanag naman ang plaza sa Bayombong, Nueva Vizcaya matapos pinailawan ang Christmas Village. Sa drone video, kitang-kita ang makukulay na Christmas display na tadtad ng LED lights. Ibinida naman ang Christmas tree na gawa sa kawayan at plastic bottles sa Sarat, Ilocos Norte. Kahit sa kalsada, sinabitan ng Christmas display na pawang recycled materials ang ginamit. Ayon sa mga residente, mga patapong bagay ang ginamit para makatipid sa budget. CJ Torida, 1 North Central Luzon. Mga kapuso, 27 days na lang, Pasko na. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-maiinit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon, buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.